Ma'am, Dad, si Celine. Celine, Mami at Daddy ko. Napilitan siyang akbayan ng asawa. Kauuwi pa lamang nito ng bahay at nagpapahinga upang makasama kay Noel. Pagbalik na Maynila kinabukasan, ang mga magulang naman niya ay hindi na nagkasaya pa ng panahon at kaagad nagpunta sa bahay ng manugang. Palibas ay magkakaibigan ng kanilang mga magulang ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga ito sa kanilang pakay. "Kumusta, iha?" tanong ni Doña Conchita. Ngumiti ito at hinalikan sa pisngi ang babae. Ang mga magulang ni Noel ay magaling makisama sa kanilang baryo, kaya karamihan sa mga taga roon ay sa hasyenda na mamasukan. Malawak ang lupain nila rito at marami silang natutulungan sa paghahanap buhay. Mabuti naman ho. Hindi ka ba nahihirapan sa paglilihim mo? Nakaupo na silang lahat sa sala. Medyo ho, pero may binagay ho na gamot naman si doktor. That's good. Ang pinakamahirap talagang parte ng paglilihi ay ang pagsusuka. Di ba balaing Azon? Nilingon ng Donya sa Aling Azon at tahimik namang tumango. Ganyan din ako kay Noel. And unfortunately, wala pang mga gamot noon. Kaya talagang nahirapan ako. Kwento nito. So, kailan ang expected na due date ni mo? Tanong nito sa manugang. First week of January, ma. Sagot ni Noel para sa asawa. Ba, dapat pala makasal na kagad kayong dalawa sa simbahan. Di naman nakatiis sa singit ni Don Piping. Kasi nang ayun na naman kaagad ni Mang Gaspar at ang dalawang matandang babae. Walang nakahuma sa dalawa. Si Noel ang una nakabawi. Medyo mahirap ang pagbubuntis si Celine. Kaya hindi pa namin napapag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Anyway, kasal na rin naman ho kami. Kunwari uminom si Celine ng tubig upang maitago ang pamumula ng mukha. Nonsense. Pinukuli daw niya Conchita na matalimatingin ng anak. Ano na lamang sasabihin ng mga kababayan natin kung malaman nilang lihim iyon na pagpapakasalin nyo? Oo nga teacher pa naman itong si Celine. Nakataya dito ang kahihiyan namin. Sa wakas, ay nagsalita na rin si Mang Gaspar. Seryoso pa rin ang mukha nito. Hindi ho kami humihingi ng marangyang kasalan. Ang nais lamang namin na maiayos na mabuti ang kanilang pagsasama. Tay, wala naman pong problema doon. Kasal na ho kami ni Noel. At yun ho ang importante, di ba? Nagkukumahog na singit si Celine. Kailangang makumbinsin nito ang ama. Dahil kapag nagkataon, ay pikot ang kalalabasan ni Noel at ayaw niya mapasubo ang lalaki sa kanya. Aba, at ang malaki ka pa. Biglang hinawakan ng Mang Gaspar ang kalwang dibdib. Tanda na nagkip ito. Nagling kumuha ng maiinom si Aling Azon. Samantala, pinigilan na ni Noel si Celine na sumagot muli. Siya na lamang ang nagsalita. Tay, huwag ko kayo mag-alala. Handa akong pakasalan si Celine sa simbahan. Seryosong sabi nito. Ang suggestion lang ho ay kung pwedeng hintayin na muna natin na makapanganak siya. Noel, sambit ni Celine. Hindi nito inaasahang gagawin inyong lalaki. Paano si Julia niya? Pero tila hindi pa rin ito narinig ni Noel dahil kagad na nagsalita si Don Piping. Anak, huwag na natin patatagalin pa. Kailangan may takda ng kaagad ang inyong kasal. Binilingan nito ang ama ni Celine na mabilis namang nahimasmasan pagkarinig ng sinabi ng bisita mag-ama. Sa asyenda natin idadaos ang kasal. Excited namang sabi ni Doña Conchita. And Celine, make your choice. But I suggest Rajo Laurel for your gown. You will surely look fabulous in it. Don't you think so, Noel? Noel, hindi malaman ni Celine kung paano aawatin ang ina nito sa pinapantasya. Celine, misty-eyed na ang Donya. You'll have a grand wedding this time. Imbitado ang buong baryo. Dahan-dahang inaalalayan ni Noel si Celine. Papasok sa loob ng bahay. Isang oras silang bumiyahe galing probinsya, papuntang Maynila. Nag-aeroplano na lang sila. Matapos ang pagkasunduan ng takdang petsa ng kasal,
ay kaagad na nagpaalam ang mga magulang ni Noel kahapon. Nangako ang Donya na ito ang mag-aasikaso sa lahat ng kakailanganin, ngunit tumutol ang mag-asawa na Azon at Gaspar. Nais na naman nilang umambag para sa kanilang nag-iisang anak na babae. Slow down, Celine. Baka maslide ka sa mga peoples. Alalay pa ni Noel. Kabuntot nila si Aya Rosing na sumundo sa kanila sa airport. Kasama ang driver na si Mang Gustin. Nabitbit ang dalawang malalaking maleta. Si Grace ay nasa opisina pa. Dahil dito inahabili ni Noel ang mga iniwang trabaho. Hindi na sumama pa ang mga magulang ni Celine sa Maynila. Medyo nanghina rin ang katawan ni Mang Gaspar sa bilis ng mga pangyayari. Kaya ayaw man, ay napilitan itong sumama mag-isa sa asawa pagbalik na Maynila. Nangako naman si Noel na babalik ka agad ng probinsya, oras na matinarang espesyalista si Celine, upang harapin ang natatakdang kapakasal sa simbahan. Bantulot man ay wala itong magawa, kundi ang sumunod sa kanilang plano. Tuloy-tuloy sila sa loob ng kabahayan, maganda sa loob, maaliwalas, at puno ng artifacts. Tanda na nakatara doon na mahilig maglibot sa iba't ibang panig ng mundo. Nakabukas lahat ang nagalakihang French windows and doors. Here we are. Iginiyan niya ang asawa sa sofa, nayari sa ratan, na pinatungan ng makapal na upholstered foam. At pinaupo ito. You can stay here and rest for a while. Pinapaayos ko lang ang silid. Would you like some juice? They had a hearty breakfast this morning. Luto ni Aling Azon. No thanks. Busog pa ako. Umiling ito. Noel, iho. Handa na ang silid. Pagpahingahin mo muna si Celine doon. Sabi ni Yaya Rosing. Naliisa lamang ang baryong pinanggalingan nila ay natural. Magkakilala ang mga ito. Come, Celine. I'll take you to our room. Tumayo na siya. Our room? Tanong kaagad ito pagkapasok nila ng silid. We have to make our marriage believable. Otherwise, makakahalata si Yaya at baka isumbong pa tayo sa probinsya. Hindi ko naisip to. Nalulumang naupo ito sa kama. Nalilito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hey, it's okay. We'll get through this. Ano niya? Tumawa na lamang ito at tumaging sumagot. Say, why don't you rest first? I'll go so if lunch is ready. I think I'll take a nap. Medyo napagod ako sa biyahe. Mind if I eat later? Tanong nito, na handa ng mahiga at matulog. Okay, lalabas na muna ako. Tumayo na siya at humakbang papunta sa pinto. Bago pinitin ang doorknob, ay humarap ulit siya kay Celine. By the way, we have an appointment with Dr. Zentua at 4 o'clock. Paalaala pa niya. Kinagabihan, walang magawa si Celine kundi ang sumang-ayon sa kagustuhan ni Noel na matutulog sila sa iisang silid. Celine, sa kama ka matutulog. Ako naman ay sa baba ng kama maglalatag na lamang ako ng blanket. Sabi pa ni Noel sa asawa. Hindi makatulog si Celine. Alam niya, hindi saret hindi komportable si Noel sa hinihigaan. Noel, tawag na dito. Tulog ka na ba? Hindi pa, Celine. Bakit? Hindi ka pa rin natutulog. Maaga pa ang ating appointment sa doktor bukas. Sagot naman ni Noel dito. Ano kaya kung dito ka na lamang sa kama matulog? Total malaki naman ito. Kaya siguradong kasya tayong dalawa dito. Hindi ka agad nakasagot si Noel. Pero maya-maya pa tumayo ito. Bit-bit ang unan. Dahan-dahan itong lumapit sa kama at tumitig kay Celine. Are you sure? Tanong pa nito dito. Tumango naman si Celine at bahagyang ngumiti. Hindi alam ni Celine kung anong oras siya nakatulog. Samantalang si Noel ay iba ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Nakatabi niya si Celine sa kama. Kinaumagahan nagising si Celine na mag-isa na lamang sa kama. Kaya naman dali-dali siyang tumayo at naglinis ang katawan bago lumabas ng kwarto para hanapin si Noel. Celine, gising ka na pala. Salubong ka agad ni Noel dito. Kinatanghalian
ay pumunta ng doktor ang mag-asawa para magpatingin. Matapos bigyan ng gamot at vitamins, ay panaliwanag nito sa kanila ang mga dapat at hindi dapat gawin ng isang nagdadalang tao. Habang daan, ay parang naririnig pa ni Noel ang sinabi ng doktor na walang masama kung may mangyayari sa kanilang dalawa ng asawa. Pilit na lamang niyang inignora iyon. Bahagya ng nawawalang awkwardness nilang dalawa na magkatabi sa isang kama, samantalang si Noel ay buo na ang pasya. Celine, can we talk? Noel, bakit ano iyon? Naisip ko lang. Why don't we give our marriage a chance? Total, ay kasal na tayo. And we'll have our baby soon. Sabi ni Noel kay Celine. Naisip ko na rin iyon, kaya lamang iba kaisipin mo na pinipikot lang kita. No, Celine. Dahan-dahang umangat ang kamay ni Noel para haplusin ang mukha ni Celine. Napapikit si Celine na maramdaman ang yakap ni Noel, kasunod ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang labi. Buong puso na ipinagkaloob muli ni Celine ang sarili sa asawa. Ramdam na ramdam niya ang pag-iingat ni Noel sa bawat haplos nito sa kanyang katawan, kaya naman lubos ang kanyang kasiyahan. Kinaumagahan, mahigpit pa rin nakayakap si Noel kay Celine. Noel, tanghali na. Bango na. Di ba ngayon ang balik mo sa trabaho? Parang ayaw ko pang pumasok. Mas gusto kong ganito na kasama ka. Aba, hindi pwede. Mamaya na yan malugi ang kumpanya mo. Sige ka. Don't worry. Andoon si Grace. Kayang-kaya niyang patakbihin ang kumpanya kahit wala ako. Come, let's have breakfast muna. Matapos ang breakfast, ay kumain sila ng dessert na pipino with ice cream. Sobrang nasarapan si Celine dito. Masarap ba? Tanong pa ni Noel. Sobra. Sagot ito sa asawa. Talaga? Oo naman. Maya-maya pa, may naisip na kapilyuhan si Noel. Sinimulan nitong hagka ng kanyang leeg. Sarap, aniya. Alin na mas masarap? Yung pipino with ice cream o ito? Sinimulan nitong haplusin ang kanyang katawan. Siyempre yan. Come, let's go to bed. Ungot nito. Tumigil ka nga. Pinalis niya ang kanyang kamay. Bakit ba? Inisasabi nito. Baka nakalimutan mo ang bili ni Doc. Alin doon? Nakasimangot ito sa kanyang likuran. Do not overdo it. Exaggerated niyang sagot habang sinubo ang huling pipino na may ice cream. Gusto na maglupasay ni Noel sa matinding frustration. Kung sa bagay, hindi naman ako magsusumbong kay Doc. Aniya? Mahagigay ka niyang hinarap ang asawang kadatulis na anguso sa haba. Napamulagat ito nang marinig ang kanyang tinuran. Biglang umaliwala sa mukha nito at walang sabi-sabi. Binuhat siya at mabilis pa sa MRT na dinala siya sa kwarto. Teka, ano ba? Inisasinipa niya si Noel. Nasa kama na sila at ito naman ay nakayakap sa kanya sa kabila ng kanyang pagpupumiglas. Ano na naman ba ang problema? Reklamo nito. Why don't we take a shower first? May pilyang ngiti sa kanyang labi. Para maiba naman. Ganoon? Bakit? Ayaw mo? Ako pa. Mabilis siyang hinubaran nito bago inalis ang sariling suot. Tumakbo siya patungo sa banyo habang sumisigaw. Catch me if you can. Eugene, me Tarzan, Yahoo! Kinalubog nito ang dibdib bago hinabol ang asawa sa banyo. Celine, is that you? Noel, is that you? Panabinabig ka sa mag-asawang Kit at Jed. Nagkasalubong silang apat sa Infants Department sa SM Mega Mall. Kagaya nila, ay namimili rin ng mga ito ng baby's clothes and accessories. Oh my God! Tula lang nasambit ni Kit na masulyapan ang laman ng cart na Celine. Feeding bottles, sterilizers, disposable diapers, infant clothes, at marami pang iba. Tinapik naman ang ngingising-ngising si Jed sa balikat, ang hindi nakahumang kaibigan. The rest of the gang would surely love to hear this. Tila sinasabi nito. Si Celine
ay namumulang hindi rin nakaimik. Sandaling nagkatitigan sila Kit at Celine bago walang kabog-abog na nayakap ni Celine ang kaibigan. I'm so happy for you. Yeah, congratulations. Singit naman ni Jed. At kinamayan pa si Noel. Hindi man lang kayo nagpasabi. Nakapagpadala sana man lamang kami ng regalo kahit hindi kami imbitado. Abotay nga ang ngiti nito. Thanks pare, Kit. Tanging sambit ni Noel sa dalawa. We're going to call you. Tinapunan ng sulyap ni Jed si Kit. Separately. Dagdag pa nito. As we're having an early baby shower, dito ko na lamang sasabihin. Punta kayo sa bahay sa Saturday at around 3 p.m. Don't say no. Magagalit na ako. Saad pa ni Kit. Tumango lamang ang dalawa na wala pa rin maisip na sabihin sa mga ito. Alas 9 ng Sabado. Tapos na ang party sa bahay ni Kit at Jed. Matagal na rin nagsiuwian ang mga bisita. Tanging sila Celine at Noel lamang ang naiwan sa pakiusap na rin ni Kit. They have so much to talk about and a lot of catching up to do, Kit said. Nasa master's bedroom sina Kit at Celine. Pinagtutulungang ayusin ang mga natanggap na regalo mula sa mga bisita. Sina Noel at Jed naman ay nasa minibar at nag-iinuman. Ano, magkwento ka naman, sister. Untag ni Kit. Sa hindi pa rin umiimik na si Celine. Hilong-hilo pa siya sa kansyo na inabot mula sa mga kabarkada kanina. Wala namang dapat ay kwento. Mahinang sa Adeya habang nakayuko. Something wrong? Nabahalang tanong nito. Sa tagal na pinagsamahan nilang dalawa sa university, bistado na nito kung may problema siya. Taliwas sa pagiging madaldal, ay tahimik siya kapag may problema. Kit, we're not meant for each other. Humihikbi niyang sabi. Dali-dali siyang niyakap ng kaibigan. This was an accident. What do you mean? Namilog ang mga mata nito sa narinig. Celine may be impulsive, but she'd never known her friend to be malandi. Sa katunayan, sa dinami-dami ng mga manliligaw nito, ay wala itong sinagot kahit isa. Sa edad na 27, ay hindi pa ito nagkaka-boyfriend. She was actually expecting her friend to turn into an old maid, beautiful as she was. Ipinagtapat niya ang lahat sa pagitan ng hikbi. Ang nangyari sa kanilang dalawa ni Noel, pati na rin ang planong ipakasal sila ng kanilang mga magulang sa simbahan. Kate chose to be optimistic in spite of what she heard. She could not stand seeing her friend miserable and losing hope about the way she felt towards Noel. The way Noel treats you, I don't believe he doesn't feel anything for you at all. Nakita mo naman kanina, halos magkumahog na pagsilbihan ka. Sinusubuan ka pa nga ng pagkain. Siyempre kung feeling niya napipikot lang siya, ay di sana, hindi ka na sinama dito. Knowing napapapakin siya ng kansyon na Jed. Pero kitang-kita mo naman, parang si Robin Padilla na nakaliyad pa ang mga dibdib, na pinagayabang sa buong mundo, ang maliit na umbok ng tiyan mo. Kahit umiiyak, ay di napigilan ni Celine ang hindi mapahagikik sa tinura ng kaibigan. Bagay silang dalawa, parehong bungis-ngis. You think so? Oo naman. Maybe, he's just doing it for the baby. Hinaplos niya ang tiyan. Umiiral ang kanyang pagiging pessimist. Nalaala niya kung bakit pumayag si Noel na pakasalan siya sa simbahan. And besides, paano na si Julia? Gaga, idilat mo nga yung mga mata mo. Singhalikit sa kanya. Diba, sinabi ni Noel na nag-usap na sila. Ewan ko, parang masama pa rin ang kutob ko. Tugon niya. Prenatal depression lang iyan, Mare. Don't worry. Para huyat ang dinadaanan nating dalawa ngayon. Bumanghalit ito ng tawa. Napasabay na lang siya. So anong plano mo ngayon? Tanong ni Jed. Feeling pari ito at matamang nakikinig sa mga kasalanang ikinumpisal ni Noel. Depende sa kanya. Tukin ni Noel sa asawa. Paano kung hindi pumayag si Celine na magpakasal kayo sa simbahan? Anong gagawin mo? Bahala na. Kimit balikat niyang sabi. Pero kumirot ang kanyang dibdib sa narinig.
Paano nga kung hindi pumayag si Celine? Ako handa na. Wala namang ako sa kanyang tatay. Baka mas napipilitan pa nga siya sa akin. Matay mang sabihin ko sa loob na binibigay nito ang sarili sa kanya. Hindi pa rin siya makatiyak sa totoong saloobin ng asawa. Medyo lumalakas lamang ang kanyang loob. Sa kanilang kasundo ang dalawa na bigyan tsansa ang kanilang pagsasama.